Sa inyong lahat, kami po ang Martipan. Good morning sa inyo, kami ang Martipan. Magandang bumaga sa inyo, Sir Dear St. Martin. Kami po ay tatlong pasinto na nagmulapa sa kailamang pagkat. Ang aming sasanula ngayong araw nito ay tungkol sa ang mga kwento ni Lola Gasha. Ako bilang talent. Ako bilang ang tigre. Okay, alam naman ang ka. Kung ikaw ay sabi, itong mga itong mga tauhan nito ang magsasadula. Sa isang bahay sa Stella, may isang matandang babae na nakatira malapit sa tulay ng Barrio Siba. Mahilig siya magkwento ng mga tipong karaniwan, kababalaghan, katawa-tawa, mga papula at iba pa. Siya ay walang iba kundi si Lola Basha. Maraming bata ang pupunta sa kanya at makinig sa mga nakakaaliw nilang mga kwento. Isa sa mga bata nito ay sina Allen at Lindsay. Ako ko lang ako. Hindi, aking sinilas. Tinulungan ni Ellen si Lindsay sa mga bata kumakinito noong sila ay nasa unang baitang pa. Mayaman si Lindsay, mahirap naman si Allen. Kahit nakapasulang sa lahat ang buhay ng dalawa, ay hindi ito naging hadlang sa kausayan bilang pagkaibigan. Tuwing Sabado ng umaga, ay ugali na ng dalawa ang pumunta kay Lola Basha upang makinig ng mga kwento nito. Lindsay, dahil mo, baka bilang ka sa labas na. Kaya naman tayo. Oo, Allen, nandiyan na. Ay, salamat. Maraming galit tayo. Ikaw po, Lola, nandiyan po kayo. Ay, hindi po kayo narinig ko, Lola. Ay, maganda talaga kayo sa paningin namin. Oo nga, Lola, the best kayo kayo. Ano po mga kwento, Lola? Ito ay tungkol sa tigre na kakangga. May isang tigre na naglalakad sa kagubatan. Review na tayo mga kaibigan. Alam niyo ba na TV ay may scientific name na Panthera at bigas sa silangan at katulungan sila. Kinatatapunan siya ng lahat ng halit sa bukat na iyon. Siya ang reyna ng bukat. Ako si Queenie! Ako ang tigre! Ako ang hayop na naghahari ng kasamaan! Ako si Queenie! Ako ang tigre! Akin ang sandali! Ako ang reyna ng gabi! Naghahanap siya ng mapapanilahan. Nakikita siya ng isang maliit na puno. Uy, yun o! Puno! Agad siyang nahiga sa ilalim. Ah! Aray! Aray! May naramdaman siyang halagat sa kanya. Sino magkastangan kumagat sa aking likuran? Inalam niya kung ano ito. Isang langgam ang nakita niya kapatid sa puno. Please! Sige naman tayo mga kaibigan. Alam niyo ba na agam ay kasi magandalo, magagawa, reyna at ang dalaga. Makikita ito sa buong mundo maliban sa Antarctica. Hoy, langgam! Ikaw ba ang kumagat sa aking likuran? Aba, hindi. Hindi ako kumagat sa'yo. Paano ako kagagat sa'yo nga ang laki mo kaysa sa akin? Tapang-tapang mo ah. Gusto pa lumaway sa akin? Hindi na nga. Pero dahil malaki ka, tatawagin ko ang mga kasamahan kong langgam. Laki mo! Hindi na bago. Narinig na umalis na lamang ito. Ma,
kasama, may mahamon sa atin ng laban. Halika kayo, puntahan natin siya. Sige, sige. Ako at aking mga kasama, handa na. Lalaban ka ba sa amin? Ako? Tinatanong mo kung lalaban ba ako sa inyo? Kaya liit nyo? Lalaban kayo sa akin? Sinaki kong to, ha? Sasama ko lang sa'yo eh, patay kayong lahat! Kaya puntahan natin ang laban. Bakit? Simula pa ng laban, subukan agad. Bakit talaga? Kaya Miguel, alam ko na, kahit wala ako ng isa lang ko, at kung marami kayong mga langgam, ay hindi ko kayang talunin. Dahil ko'y pagkakaisa kayo. Ngayon, huwag mo lang kaming hahapakapakan, lalo na mga maliliit na hayop sa gubat. Intindihan mo ba? Oo, pinapangako ko lang yan, pinapangako ko. Halina sumayaw ang kaloob ng Timor. Maghawak-hawak ng kamay, isigaman sabay-sabay kapayapaan. Halina sumayaw ang kaloob ng Timor. Hindi ka sa tigling yung lola na pakayawan ka, wala naman sa Prince, sige na naman tayo mga kaibigan. Alam niyo ba na magamit na pinag-iinalaan kay Ibrahim ala. Ito ay maaaring tumagal sa maraming mga ipinit sa natural na may kaibigan ng lolo mo dati, nagawian na makipaglaban sa inkanto at mga lalong-lalo na mga magulang. Ang pangalan niya ay Juan Norte. Sa mundo na magpupulan, ay kinamumunuan ng gustawang haring kauban alihan ang tuwingan Laura. Dahil yan ang mga
Takbo! Ang tawag sa may mabuting loob ay ang tagapagbantay. Isa sa mga ito ay ang pamilya si Marty. Si Juan si Marty ay lumaki na walang Juan ay katulungan ko sa bahay natin. May karapatan na lang po ako, di ba? Anak, ayaw ko pag-usapan ng mga bagay na iyan. Ilang beses ko bang sabihin sa'yo? Hindi ka ba sa siyang ko lang talaga. Sorry, Nay. Susunod, ayaw ko na marinig ang pangalan ng hindi kailanman kinala ni Juan ang tungkol sa kanyang ama. Dinadalas daw yung pagod sa pamahilaan at sabay nito ang pagkakiyang Juan, bibili ko na ako ng pagkain at gatas para sa iyo. Ako, bakit Nay? Baka, dahil malakas ang bagyo doon, baka madulas ka doon. Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Malakas pa naman ako. Para naman sa atin ang gagawin ko. Baka mamatay tayo sa gutom kung hindi tayo pipili ng pagkain. Sige na nga yung Nay. Stop nga, ingat ka lang sa lahat. Sige, Paalam, Juan. Nay. Sige, Juan. At lumabas na sila sa kanilang bahay. Sila pasalubong niya ang mga magulang at bigla siyang hinarangan ng mga magulang. Nagkita rin tayo muli. Kayo? Ano naman ang kailangan niyo sa akin? Ako naman dito mga ngayon sa inyong mundo upang makaiwas sa mga gulo. Gusto naman namin makuha ang inyong anak ni Ay Samuel. Matagal nang patay ang aming anak. Wala na kayong kukuha sa akin. Kayo lumayan niyo na ako. Hindi kami niniwala. Alam na yung buhay pa ang bata at nagumalayo ko. Hindi kayo masabi ng inyong paborito. Ano ang gawin niyo? Hindi ko ibigay ang bata. Ayoko na makita sa gaya niyo. Kung ayaw mo ibigay ang bata, buhay mo na lang. Kukunin namin. Sige, mapatayin na lang tayo. Sige, tapusin natin Natin siya. siya. Maganda sa pira, bawat tinutulungan. Nahatawanan kita, nahatawanan kita. Mula dito ang inanak natin, baka totoo nga ang sinabi niya Miriam na matagal na patagal ng anak. Kaya nga, dahil lang sila tayo panahon dito. At ito sa kanyang inahin sa bed. Bakit ang tagal naman din, Nay? Dapat sa pagkain, iwas tayo, bibili doon. Parang tayo na siya, baka ano nang nangyayari sa kanya? Inalam ni Juan ang kanyang ina sa malapit na tindahan sa kanilang barangay. Ngunit bigo ito makikita. Nang pauwi na siya, nakita niya ang kanyang ina na nakalagan sa daan at pinupuno ng bago. Nay? Nay! Ano nangyari sa'yo? Ika, hindi ako nagtulog. Dahil na ang mga kulong ito malapit sa akin. Gawa ko malasakit. Hindi ko sa kanila. Ano ba ibig sabihin niya, Nay? Nay! Hindi pa umiwan ni Nay! Nay! Pagigat din kita, Nay! Gusto nyo man ang mga sayo dito. Ganito. Habang kabalang si Juan, pinadala sa kanyang ina sa ospital ay inanagdaman ng mga kapulan sa anak niya sa kanilang bahay. Ngunit ang maraming ina ito ay hindi nila nasutan si Juan. Don't do that first. Hindi ko iwan, Inay. Hindi ko kaya mawala ka sa piling ko, Inay. Nandito na ako ngayon. Hindi ko
kayo pwede pumasok sa upa. Bakit? Sorry, but your mother said we did everything we can, but sorry. Hindi pa rin makapaniwala sa iyo at nangyari na katulad pa rin sa Wala naman panakawa kung ang kulang na yun. Wala. Dapat, dinaanan namin na yun sa matinong usapan. talagang walang awang Diyos. Kaya katulad nung namatay yung inayuan, naging natapang na sa doon, sinira kay Father Sito. Sino po si Father Sito? Si Father Sito, malapit na tayo sa kanilang pamilya. Parang mga lang, hindi ko wala kaya naman na nasa Matapos matuklasan ng mga magugulang ang nalaman tungkol sa anak ni Amelia, agad nila itong ibinalita kay Hari Manuel. Ano? Hindi na nabuha ang bata? Mga inutil. Simpleng utos, hindi na pa nabuha. Ang sabi ko niya kaya matagal na pala ang anak niya. Inilit namin siyang sa patigasa, kaya nagsalita ng patayin. Pinatay niyo si Amelia? Hindi. Mga gato. Ang anak lang naman niya ang kunin niyo, hindi ang buhay ni Amelia. Nanap naman namin sa bahay ng Diyos, wala akong tao ng doon. Kaya sabi ko lang totoo si Amelia ay sabi. Talagang patay na po ang kanyang anak. Nabigla si Hari Samuel sa labi ng mga kawayan. Nang biglang lumabas ng ina Laura at tinanong kung ano ang pinag-usapan nila. Hindi na hindi ka nagsasabi na totoo sa akin. Hindi mo Hindi pa rin mawala sa isipan ko na kilala ang tunay ko ama. At huling sinabi ng aking inay na huwag daw akong lumas sa kanila kahit anong mangyari dahil lumas ng tao. Tungkol saan, mother? Alam mo kasi, ang ina ay isa sa amin. Kami ang nagkikusan sa mga dang sa mga bata ng mga magulang. Nagawantay ang tawag sa amin. Ngunit sa kasamang palad,
nahulog ang loob ng iyong ina sa iyong ama. Kaya, naging bunga ang kanilang pagmamahalan ay nagdulot ng isang anak at ikaw ang naging bunga nila. So, kulang nila mo, Father? Hindi ako papayag. Hindi ako sasama sa kanila. Hindi ako katulad sa kanila. Masama ang loob. Ako kulang ako na. Pero, hindi ko lang yun. Iba't tunaruan ka lang yung ina ng mga mabuting bagay. Iba't tunaruan ka ng mga mabuting asal. Oo, may ito kang magkulang pero tandaan mo pag-iikang sa awan. Ganon, kaya ako sa bilisan nyo. At para ganti ko ang pagkakulay na aking unay. At mawawala din ako sa aking ipunan. At ikaw magbawa ka sa akin, makikilala ka sa aking mga Mahal ni Father Peter Teopan sa kanilang tulunan. Upang sumalit sa kanila, sabay-sabay nila ikaw ang bilang mga aswang. Patayin mo! Mga aswang! Patayin mo! Kukulang! Hindi na narinig sa mga makukulang ang ikaw ng mga tagapagay. Biglang sinusunod ang ito sa lugar kung saan sila nagsisigaw. Magkalagyan, magkalagyan kayo. Kukunti na lang kayo. Ilaro mo na sa amin. Oo, buti nga kami. Pero mamamatay naman kayo ngayon. Tapang bata, sino ka ba? Ako lang naman yung anak na babae na pinatay ka nung nakarang araw. Nagulat si Samuel. O ano, dahil sa bakas niyo, hindi na natatakot kayo sa amin eh. Tulong nila ang laban. Ano? Tulong nila ang laban. Ito mga kasalanan Samuel. Isang bata lang yan. Kaya-kaya natin yan. Sumasakit ang ulo ko sa inyo eh. Hindi ka naintindihan. Sugod! Kata tunay. Ano? Siya ang tunay mo mo. Dapat ka mamatay! Huwag! Laura, ilang... Sa taimikan. Nakatulungan sa Teopan at Laura. Papatayin na sa amin ito na sinapsap ni Father Peter. Pinatay ko ang sarili kong ama. Bakit ka lang ngayon sa akin?
Nagtatapos ang aming kwento. Kami sinagot. Siya nagtatapos ang aming kwento. Modern.